Arestado ang tatlong snatcher sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ang modus nilang nabisto sa isang viral video, pagsiksik at pagsabay sa dagsa ng mga commuter. Panoorin po yan sa pagtutok ni June Veneracion. Ayan na, sitakbuhan na sila. Kasi may bus na darating. Nakarating sa kaalaman ng PNP CIDG ang viral video na ito ng mga umano'y snatcher sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Pansinin nyo, hindi yan sasakay. Ayan na, bumaba sila. Wala na, tinis na. Kahapon, muling umatake ang mga suspect sa Commonwealth Avenue. Isang babae ang kanilang nakuhanan ng cellphone. Nandun ang mga pulis, kaya narespondihan agad ang paghingi ng tulong ng biktima. Nag-hot pursuit yung operatiba natin. 5 ito sila. Yung 3, nahuli natin, pero yung 2, nakatakas. Estilo raw ng mga suspect na magbihis na parang ordinaryo lang na commuter. Maniniksik daw sila sa loob ng bus. At mga babae ang karaniwan nilang target. May taga-distract, may iba yung kukuha ng cellphone. Pag nakuha, ipapasa doon sa likod hanggang makarating doon sa ibang kasama nila. Nasampahan na ng reklamong theft at robbery ang mga suspect. Umaapila ang CIDG sa iba pang biktima ng grupo na magsampa ng reklamo. Sinusubukan pa naming makuha ang kanilang panig. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Pinakamabagal sa loob ng mahigit 5 taon ang naitalang inflation sa bansa nitong Abril. Pero sa Metro Manila, bumilis pa ang pagmahal ng mga bilihin. Nakatutok si Bernadette Reyes. Bumagal pa sa 1.4% ang pagmahal ng mga bilihin at serbisyo o inflation sa Pilipinas nitong Abril. Tuloy-tuloy na pagbagal yan ng inflation simula pa noong Enero. At ang pinakamabagal din sa loob ng mahigit 5 taon o mula November 2019. Ayon sa gobyerno, dahil ito sa bumagal na pagmahal ng pagkain, tulad ng bigas na lalo pang ang nagmura nitong Abril, nakatulong din ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng gasolina at diesel. Inflation for rice ay nasa negative 10.9%. So malaking contribution ito doon sa pagbaba ng presyo. Nakatulong din yung pagbaba ng vegetables. Ang pagbaba ng inflation rate ay patunay na patuloy ang pagsisikap ng Pangulong Marcos Jr. at ng administrasyon na palakasin ang ating ekonomiya. Pero kung sa Metro Manila lang, bumilis ang pagmahal ng bilihin 2.4% yan nitong Abril kumpara sa 2.1% noong Marso. Malaki kasi ang minahal ng ilang serbisyo at produkto na mas ginagamit sa Metro Manila. Yung overall weight ng housing, water, electricity, gas, and other fuels dito sa National Capital Region ay nasa 27%. Yung food niya ay nasa 26.8%. Ayon sa PSA, kung ikukumpara ang datos noong Marso, lahat ng rehiyon sa labas ng Metro Manila ay nakapagtala ng mas mababang inflation rate para sa buwan ng Abril. Sa Soc-Sargen nga at Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, deflation o negative inflation pa. Ibig sabihin, bumababa ang presyo ng mga produkto at serbisyo sa naturang lugar. Pero may mga mahal pa rin ngayon tulad ng baboy at manok. Medyo mataas ngayon ang baboy at manok eh. Kaya ang pinamimili, konting baboy, konting manok, saka isda na lang, mga gulay. Yun lang nabibili ko kasi mataas ang bilihin. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasabay ng pagtanggap sa misyon ng simbahan ang pagpapalit ng mapipiling Santo Papa ng kanyang pangalan. Nakasanayan na ito simula pa noong ika-10 siglo pero tradisyong pinaniniwala ang nakaugat sa Biblia. Ang sinisimbolo nito sa pagtutok ni Maki Pulido. Habemus Papam. Bago marinig ang katagangyan na Latin para sa meron na tayong Santo Papa, tatanungin muna ang pinili ng 2/3 ng cardinal electors o higit pa kung tinatanggap niya ang pagkahalal sa kanya. At kung oo, ano naman ang napili niyang pangalan bilang Santo Papa. Sinuoy Jorge Cardinal Bergoglio, piniling isunod ang pangalan kay St. Francis na naglingkod sa mga mahihirap at binigyang halaga ang kapatiran.
Benedict ang pinili ni Joseph Cardinal Ratzinger, pangalan ng Santo Papa noong World War I na nagpursige para sa kapayapaan. Habang si Pope John Paul II gustong ituloy ang misyon ng sinundan niyang Santo Papa na si Pope John Paul I. Doon sa pangalang pipiliin ng ating bagong Santo Papa, doon pa lamang makikita na natin in a way ano yung magiging direksyon ng kanyang papacy. May biblical tradition ang pagpapalit ng pangalan. Sa New Testament ng Biblia, Peter ang binigay ni Jesucristo kay Simon na pinaniniwala ang nagtatag ng simbahang Katolika at naging unang Santo Papa. Hindi pinagbabawal, pero wala pa sa mga sumunod na Santo Papa ang pumili ng pangalang Peter. I am not worthy to choose the name of the first Pope. I am a successor. No? The Pope is the successor of Peter, the Vicar of Christ, but I am not worthy to have the same name. Pero sa pagsasaliksik ni Father Aris, naging standard practice lang ang pagpapalit ng pangalan noong 10th century na maging Gregory V si Bruno of Carinthia. Mulaan niya noon, naging simbolo na ang pagpapalit ng pangalan ng personal transformation at misyon ng mga bagong halal na Santo Papa. Posible rin anyang bago pa man pumasok ng conclave ang mga cardinal elector, may napili na silang pangalan sakaling sila ang mahalal na bagong Santo Papa. I would like to think that each of the cardinal electors know that it is their duty to vote, to elect the next pope. But I think they are also aware na they are candidates themselves. So somehow, pumapasok sa isip yan. No? Parang bawat isa naman may patron saint. No? Bawat isa mayroong favorite pope. No? Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Kasunod ng malagim na aksidente sa NAIA nitong linggo, ay binago na ang sistema ng pagparada sa NAIA Terminal 1 at 2. Pinaimbestigahan din kung tama ba ang disenyo at pagkakakabit sa mga bollard o harang doon. Nakatutok si Ian Cruz. Dahil ayaw nang maulit ang pag-ararong ito ng SUV sa NAIA nitong linggo na ikinasawi ng 2 tao, ipinagbawal na ng Department of Transportation ang pagpaparada ng paharap sa Terminals 1 and 2. Sa halip, gagayahin na lang ang ginagawa sa Terminal 3 kung saan humihinto lang ang mga sasakyan para magbaba o magsakay. Nag-usap na kami ng San Miguel Corp at ng NIAA. Babaguhin na nila, inaayos na lang nila yung traffic flow. Parallel unloading na yan ayon sa NAIA Infra Corporation o NNIC. Ibig sabihin, pahilera yan o kalinya ng bangketa na anilay mas ligtas, imbes na ang kasalukuyang palihis na pagpwesto ng mga sasakyan. Kasabay niya ng reinforcements o pagpapatibay sa bollards o yung mga harang. Pero patuloy pa rin iniimbestigahan ng Transportation Department ang mga pinalitan ng bollard. Ang nasa Terminal 1 kasi nakaturnilyo at bahagyang nakabaon lang, kaya itinumba ng nakabanggang SUV sa halip na maharang ito. Mababaw nakita ko kasi nung natanggal Pinapaaral natin sa mga nakakaintinding mga engineer at nakakaintindi ng mga international standards sa airports kung substandard nga ba ang disenyo at pagkakabit nito. Nakakalungkot po, may mga nasawi dahil sa di umanong depektibo na bollards na na-install po sa NAIA Terminal 1. At ito po ay na-install sa panahon po ng dating administrasyon at sa panahon po ng ni Transportation Secretary Arthur Tugade. Ngayon po ay pinag-iimbestigahan. Ito po ay July 2019 nung na-install po ang mga ito. 8 million pesos ang inilaang budget noong 2019 para sa mga bollards sa mga terminal ng NAIA. Sa isang pahayag sa GMA News Online, sinabi ni Nooy Transportation Secretary Arthur Tugade na suportado niya ang pag-iimbestiga sa mga bollards. Dapat anyang managot kung sino man ang may kasalanan o pagkukulang. Ganito ang mangyayari kung hindi depektibo ang isang bollard base sa demonstrasyon ng isang kumpanyang may ganyang produkto. Hindi nasira o nabunot ang stainless bollard na 0.6 meter ang taas at nakabaon ng 0.4 meters. Kahit tinamaan ng 6,800 kilo truck na tumatakbo ng 65 kilometers per hour mula sa matarik na lugar. Samantala, bukod sa naunang tulong sa ama ng batang nasawi,
ay pinaalalayan din ang kanyang physical and mental health ni Pangulong Bongbong Marcos sa Migrant Workers Department. We have surrounded him and the family with personnel who are equipped in providing psychosocial counseling. Nasa custodial facility pa rin ng Mobile Patrol Security Unit ng PNP Aviation Security Group ang driver ng SUV na nagnegatibo na sa alcohol at drug test. Kahapon siya na-inquest para sa mga reklamong reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide, multiple injuries, and damage to properties. Kabilang sa iniimbestigahan ay human error. May mga factors pag yung mga drivers natin is hindi na-concentrate. Minsan, pag tuliro, maraming iniisip. Minsan yung cellphone is tinitignan yung cellphone. Isa rin po yan sa factor. Tumanggi na magpa-interview ang driver ayon sa mga pulis. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Beyond grateful si Christian Bautista sa muli niyang pagpirma ng kontrata sa GMA Network. Ano pa kaya ang gusto niyang ma-share ni Christian sa mga kapuso? Makichika kay Nelson Canlas. Balladeer, Christian Bautista. 12 years and counting. Going strong as a kapuso si Christian Bautista na inirelate pa ang isa sa mga pinasikat niyang kanta sa kanyang relasyon sa GMA. No one ever saw me like you do. Dito na raw kasi sa Kapuso Network na payabong ni Christian ang kanyang karir sa pagkanta at sa telebisyon. It's cliche, no? Pero lagi talagang grateful sa tiwala, grateful sa partnership. 20 years in the industry, 20 plus years in the industry. It's no joke. Mind sharing your secret? There are no secrets. I think it's just really hard work. It's also, I learned this from surfing. Maraming waves ang buhay. You just gotta know how to really either ride the wave or really face the wave head on. Kasama sa renewal of contracts in a GMA Network Incorporated President and Chief Executive Officer Gilberto Arduavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, OIC for GMA Entertainment Group and Vice President for Drama Cheryl Ching C. at NIMA CEO at kabiyak ni Christian na si Katram Nani Bautista. Si Christian is a credit to his profession and a credit to the industry, to all of us. We're very, very pleased and very happy and very proud. From a stage performer, concert star, variety show host, at isa sa mga experienced judges ng The Clash. Where do you go from here? I want to continue to build other artists up, to help them reach their dreams. More to share. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.